Hello everyone, we are SB19 and welcome sa Timers! And for today's episode, pag-uusapan natin ang oras ni Pablo. Yun ang sinasabi sa inyo. How much time you need para masatisfy? Ano ba tawag doon? Parang, kasi ba pag-uwi mo, nag-work ka pa rin. Anong bakit ganun? Hindi ko nga rin alam eh. Hindi, pero ang hirap naman tanong yun. Parang, siguro baliktad ako kay Stel. Kasi si Stel parang, di ba, ano yung sabi mo kanina? Yung nasa kotse tayo? Marami akong sinabi kanina. Hindi, sabi niya parang, ano yung sinabi ko Kung last anong gusto time? niya, gagawin, living the present. Parang ako, parang pinaproblema ko lahat ng gusto kong mangyari. Parang yung pinaproblema ko yung ginawa ko kahapon. Hindi ka nakaka-move on sa past? Hindi ako na... Hindi ka mabilis mag-move on? Hindi ka na nagle-let go, ganun? Tapos pinaproblema ko yung dapat kong gawin. Kuwari may sinabi sa'yo yung yung si Justin, biro lang. Hindi niya makakalimutan yun. Paproblemahin mo ba yun? Oh! Parang bakit nangyari yun? Bakit niya sinabi yun? Laging ganun. Tapos kuwari may nasabi ako. Tapos alam ko, mali-realize ko siya pag uwi ko. Tapos iisipin ko pa ulit. Kailan siya matatapos? Hindi ko alam actually. Titigyan niya kung saan din nanggaling talaga. Pero Mga siguro, bagay-bagay. siguro yung mga nakakasama ko sa bahay, sila yung makakapagsabi kung gaano yung tindi ng pag-iisip ko pag may nagagawa akong mali. Or for example, meron akong something na ang dami kasing bagay na inaasikaso natin eh. For example, parang pakikipag-usap sa mga tao, parang hindi sa harap niyo, hindi ko siya ino-overthink, pero pag pag pauwi, yung talagang ina-analyze ko bakit ba na ganun nangyari, bakit ko siya ginawa, bakit ko siya naramdaman. Parang yun yung way, parang ini-intellectualize ko yung mga bagay-bagay. Hindi ko malaman kung saan nanggaling talaga yung kung paano sila mag-isip. So, mas more on sa sarili ko siya. Kasi pag hindi ko naayos yung sa sarili ko, hindi ako magiging maayos, parang ganun. Kahit na, for example, magkikita tayo lagi-lagi, tapos meron akong dala-dala, hindi ko kaya mag-work ng ganun. So we have achievements, marami na tayong na-achieve. Katulad ng tanong kay Stel nung podcast niya. Siya, as of now, happy siya, satisfied in a way. Ikaw ba ganun din? Hindi pa. Sa talagang hindi. Tingin mo masasatisfy I mean, ka? I'm okay with what's happening, pero Kulang pa. hindi pa. Kasi ang dami kong pine-prepare, yung mind ko sobrang busy niya every night. Tapos parang hindi ako mapakali, parang ang bagal ng oras, hindi siya nangyayari yung mga gusto kong mangyari. Siyempre, bukod dyan, siyempre dami natin gusto mangyari. For example, siyempre may onesie, gusto kong magkaroon ng sarili kong bahay, meron akong Rad Kids Music Product, nag-expand kami. Businesses, sarili ko, siyempre SB19, parang nagsasabay-sabay siya. Tapos, minsan hindi ako makatulog sa gabi. Kasi iniisip ko lahat sabay-sabay, kahit wala naman akong kasagutan doon. So, kung ano yung kaya ko i-prepare hanggang sa mapagod ako, pine-prepare ko siya parang gano'n. Malakas siya at mabigat sa mangyari. Pero hindi ako maka-find ng way para pigilan siya. For sure, na-experience nyo rin yun. Meron mga ganong bagay na parang gusto nyo na siya mangyari. As much as possible, tinatry nyo i-align yung mga bagay sa paligid nyo na kaya nyo. Para kahit papano, kahit na hindi kayo mag-focus doon, alam nyo na may pupuntahan siyang may papupuntahan siya. Minsan kasi pag nakakita ka ng problema, lalo na sa grupo natin, kasi lumaki tayo na ini-involve natin yung sarili natin sa mga bagay-bagay. Tapos pag may nakikita yung mali, inaayos agad natin. So, kapag nagle-let go tayo at may nakikita tayong problema, parang hindi ka mapakali. Kasi gusto mo maayos lahat, maging maayos lahat. And knowing na sa environment na maraming sa'yo, parang gagamitin ka talaga, hindi mo alam kung kakampi mo or hindi, parang gusto mo lagi na nakikita yung mga bagay sa paligid mo. Yung lahat na nangyari, yung tunog madidinig mo, pero parang imposible siya. Pero yung parang aware ako sa lahat na nangyayari, kaya may mga steps ako na ginagawa para malabanan ko siya. So for example, di ba, mahilig ako may mga mali sa messages. Kapag nagkakamali ako, nag-iik ako, parang nagkakaroon ako pag may mali something. Pero hinahayaan ko siya pag nagkakamali. Parang nilalabanan ko. Training, ganun. Tapos kuwari, let's say, usually, nakwento ko rin sa ito, pag sa team natin, kapag tinatanong nila ako, lagi ko sasabihin, ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo?
Kasi gusto ko na parang ma-build yung Sila naman. ma-build yung trust ko sa kanila na pero at the same time, yung ano rin na, yung accountability and all, nandun na siya, kumbaga na ano sa kanila, na-instill sa kanila yun. So, pero ultimately, ako talaga yung inaayos ko nun. Kasi alam ko na parang meron Alam mo akong- i-hold back yung sarili Oo, mo. kailangan ko siyang ayusin sa sarili ko. Company natin before. Hindi ko alam kung familiar or aware kayo or aware ko pa siya na kwento. Pero ang lakas siguro ng tama sa akin na parang pag may mali nangyayari, sa akin sinisisi lagi. Yung parang, ikaw yung leader dyan, ikaw mali ka. Tapos pag may ginawa ka, Kasama lahat. Sa ano. parang may correlate. Sasabihin, member mo yan, sabi, mali, ikaw pa rin mali. So parang lahat ng action mo, lahat, pag may mga hindi okay sa isang paligid, parang feeling ko, automatically, kasalanan ko agad siya kasi wala akong ginawa. So, yun yung Naging dahilan kung bakit responsibility mo. parang hindi ako natatahimik, parang ganun. Ganun yung pakiramdam mo sa akin. Ikaw, ibig sabihin, meron ka iniisip or merong something na off. Ibig sabihin, tinatry ko siya pigilan. Pero pag okay ako talaga. Yung parang nakikipagbiroon din, pero, I mean, mga ganun ba. Pero yun nga, parang sabi ko, ano bang goal ko? Bakit ko siya nirelease lang? Bakit parang binato ko lang siya? So parang, yun, gusto ko rin bigyan ng time yung sarili ko. Tapos, Sa music. sa music, kasi yun naman yung As gusto kong Pablo. gawin. Okay. Tapos, siguro, yun nga, sabi ko gusto ko rin magkaroon ng sarili kong bahay, ganun. Mga ganun bagay. Feeling ko naman na siya. Parang kaya na natin siya. Kasi nung nag-uusap tayo, parang marami na rin tayong contacts, marami network, marami na tayong producer na nakakatrabaho. Tsaka nagbigay na rin kayo ng music. Kumbaga, parang gumaan lahat nung workload. Pero kaya pa siya There's more. Pwede pa siya i-push na. Yung parang totally, pwede na tayo mag-let go. Tapos tatakbo pa rin lahat ng mga bagay-bagay. Parang hindi naman ako hindi mataas mangarap. Pero lagi ko tinitingnan yung bagay na right now, ano yung kaya kong gawin. So for now, okay, ito muna yung isi-set ko. Baka siguro, kahit pa paano, pinaka-okay na sa akin, magkaroon man lang ako ng makapag-concert, siguro yun. Kasi tinan mo, nakapag-release na ako ng ilang album, ilang kanta. 25. Pero hindi pa ako nakapag-concert or hindi ako nakapag-try ng kahit anong malaking isang event promoting my music. Siguro yun, siguro, isa muna yun sa goal ko. Pero after nun, syempre, manganganak naman yun, for sure. Parang siguro, gusto In the ko future. kung maintindihan man ng tao, for example, eto, sabihin ko na, VR, say VR. Kasi alam ko yung VR, nag-VR ako eh. Alam ko yung experience ng VR eh. Tapos ganun yung audio. Sabi ko nga, if kaya natin magbigay ng 10, pero okay na sila sa 3, bibigyan natin sila ng 15. Dapat ganun yung mindset ko palagi. Hindi yung parang okay na sila dyan. Pero parang thankful ako kasi natuwa pa rin yung mga tao sa mga ganun. Pero hindi naman sa ungrateful ka sa mga nangyayari. Parang lang, parang yun kasi yung nasa mind mo. Yun yung parang nabuong vision mo. So pag hindi siya nangyayari na ganun, medyo nadidisappoint ka. Pero you move on. Tapos babalikan mo siya kapag gagawa ka na ng panibago. Ito yung dapat natin tandaan next time. Di ba? Sabi ko, parang nabanggit ko rin ito na gamitin wisely yung time, be present and all. Pero at the same time, everything will fade away. Parang gano'n. Hindi kasi, parang tinatry ko, di ba yung letting go and all. Wari, yung sasakyan ko, nabangga ng kapatid ko. Okay lang yan. Mga gano'n na. Talaga ba? Oh. Hindi kasi parang feeling ko, lahat naman yung lilipas yung mga bagay-bagay. Lahat naman ng ginagawa mo dito, mawawala rin eh. So, tinatry ko i-let go yung mga negative emotion and thoughts. Legit, as in yung pag-build ng foundation. Kasi yung iba, parang gusto agad nila, ito na agad yung ma-achieve nila, pero walang sustaining, ability. Kapag na-build yung foundation mo, yun yung matinding fondasyon,
Yun yung hindi ka bibiguin. Kung anytime pag binuhusan ka ng blessing, kaya mo saluhin. Kasi nag-ready ka para sa sarili mo. Yun lang yung lagi kong ano sa sarili. I'm proud of the team. Sa lahat. Kasi feeling ko, Hindi to. the past few, siguro nung so experience, so promotion and all, feeling ko I wasn't focused enough sa mga achievements. Lagi ako naka-frown, lagi akong, dapat, Solusyonan agad. hindi, parang feeling ko hindi naging enough sa akin lahat. Pero, gusto ko sabihin, proud ako sa Nagawa. nagawa natin. So, yun na. Alright, and that was Pablo's time for Time First. And we hope na maraming salamat po sa pakikinig at panonood ng aming podcast. And ayun, sana po nag-enjoy kayo and marami kayong natutunan sa aming. Maraming salamat po! Bye-bye. See you next episode.